Magandang hapon po. Napakadaming nagchat-chat na yung mga guro natin, yung division nila. Dami, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Wala pa rin silang medical. Tagal na, no? Dapat first quarter, January, February, pero karamihan nagbigay ng March, no? Yes, March. Ngayon, April na, matatapos ng April, hindi pa rin nagbibigay, no? Yung mga division. Naunahan pa ng clothing yung medical, pero unang na bigay yung budget ng medical. Ngayon, kung hindi magbibigay ng medical, ibig sabihin, hindi nakakomply yung division nyo. Kasi ang division, ang DepEd memo ang sabi sa pagbibigay ng medical allowance ay first quarter of the fiscal year, like ko sinasabi. So, ang huling araw ng fiscal year ng first quarter ay March 31. So, beyond March 31 ay pwedeng sabihin hindi nakapag-comply yung mga division nyo. Doon sa DepEd memo. Ngayon, kung hindi nagko-comply yung division office nyo sa pagbibigay ng medical allowance, alam niyo ba na nilalagay nila sa alanganin yung health insurance ng mga guro. Di ba? Paano kung kailangan ng HMO hindi nagamit sa hospital? Hindi magamit. May nangyari sa guro, namatay. Ito sinasabi ko di ba? O halimbawa, may sakit kayo, gusto nyong gamitin. Wala kayong health insurance dahil hindi naman naibibigay pa na panghulog nyo. Posibleng ganun So, bawat araw na hindi na ibibigay, bawat buwan, ngayon nga buwan na hindi na ibibigay, nilalagay sa risk ng mga division. Grabe naman si Bong Danog. Sinasabing ganun. Totoo. Kasi di ba, kaya nga ibinigay sa atin yan para ma-insured yung ating health Katulad ko, naka-insured ako. Kaiser. Okay naman yung bayad dito okay naman yung pagbibigay sa amin, regular. Actually, matagal lang na ibigay. Oo. Dito sa division nyo, hindi pa binibigay. Nilalagay nila sa alanganin yung health nyo, yung health insurance. Di ba? Risk. Kasi, paano kung may nangyari sa inyo? Huwag naman sana. Nagkasakit kayo, may sakit kayo, nag-agaw buhay kayo. Kailangan nyo ng pan-down sa kasi dapat naka-insured kayo. Kailangan nyo ng pan-down. Di ba? Paano ngayon? Sabihin ng division nyo, doon ka na lang sa public, pipila pa yung guro. Samantalang meron siyang HMO, kaya nga binigay ng HMO, di ba? Para maka-avail siya doon sa private hospital na hindi na siya pipila. Paano kung mga emergency, Emergency. Kami ni Sir Benjo, naka-insured kami. Huwag naman sana na mangyari. Ayaw din naman namin kahit naka-insured. Kaya lang, paano talaga yung mga guro na magkakasakit? Ano gagamitin nilang card kung paso? Kung wala silang panghulog dun sa monthly contribution o payment ng kanilang HMO. Diba? Kaya, kaya kung yung division nyo ay hindi kayo binibigyan ng medical allowance, nilalagay nila sa alanganin yung inyong insurance sa health. Why? Kasi hindi mo magagamit yung HMO mo. Di ba? Kasi hindi pa binibigay ng division nyo yung medical. Kaya nga pinabibigay yan ng maaga para yung mga guro, insured na ng maaga. January to December pa lang ay insured na sila. Di ba?
Eh kung ibibigay pa yan ng May, eh sobrang ano na, nilalagay na sa alanganin yung inyong health insurance. Napaka-importante niyan eh. Kaya nga tayo binigyan ng ano ng health benefit na ganyan eh. 'Di ba? Medical allowance eh. Tapos hindi naman na ano yung purpose. Hindi naman nako-comply yung purpose. 'Di ba? Nadidipit yung purpose kasi dinidelay. Yun ang ibig natin sabihin. So dapat yung mga division office, yung leadership ng ating SDS, sana kino-consider nila yung ibigay na, i-release na yung medical allowance. Pero pa nga akong alam nagsabi sa akin, nag-chat siya, "Sir, ayaw po akong releasean ng medical allowance dahil yung kinuha ko mas mababa sa 7,000, no?" Galing. Mali yung interpretation ng division office. Nakakalungkot. Wag lang may mangyari sa guro. Wag lang may mangyari sa guro, no? Oo. Ang linaw ng sinasabi sa sa medical allowance, kahit mas mababa sa 7,000 na HMO ay pwede. Yung sobra ay sa guro na. Bakit ipipilit ng division office na kailangan 7,000 din yung HMO? Kung kuhanin ng guro ay 1,000, nasa guro na yan. Dapat ibigay mo pa rin yung 7,000 niya kasi yun yung sinasabi ng guidelines ng medical allowance. Kahit mas mababa sa 7,000, dapat ibigay pa rin yung buong 7,000 regular taon-taon sa guro. So balikan natin yung pinupunto natin. Yung pinupunto po natin, kung hindi natin binibigay yung medical allowance sa mga guro, nilalagay natin sa panganib, sa risk, yung buhay ng mga guro. Pwede natin sabihin ganun, Magandang hapon po sa inyo lahat.